bago siya namatay ang nagbigay ng kanilang salaysay sa pamunuan ng Soler at magkakatugma sila ng sabihing gumamit sila ng ecstasy at nagka-seizure si Angel Joy bago siya dinala sa klinik ng hotel. Nagpapatrol si Rafi Santos. Ito ang salaysay na ibinigay sa security officials ng Soler ni Rodney Enchausti, ang live-in partner ni Angel Joy Dorulfo. Nasaksihan din ito ng isang investigador ng Parañaque PNP. Kwento niya, nagkasundo sila ni Joy at tatlo pang kaibigan na sina Josibel Bea Limuti, Molo Huang at Paulo Egok na mag-check-in sa room 812 sa Soler Sky Tower Hotel. Dito nagtatrabaho bilang assistant manager VIP host si Joy. Alas 9 ng gabi ng February 25, Huwebes, nagkita-kita sila sa kwarto. Sa salaysay ni Bea Lim, empleyado rin ng Soler bilang VIP host, uminom siya, si Joy at si Enchausti ng party pills o ecstasy. Doon ay nagsimula na magtatalon at umikot si Joy sa loob ng kwarto hanggang matumba. Tumama raw ang ulo ni Joy sa pintuan ng walk-in closet, pero wala siyang tinamong sugat. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita na lang nilang gumagapang si Joy sa sahig. Paniwala ni Lim, doon na nakuha ni Joy ang mga tinamong pasa sa katawan. Ayon naman sa salaysay ni Molo Wang, bandang alas 11 ng gabi sinundo siya sa labi ni Enchausti paakyat sa kwarto. Dala niya ang speaker na nirequest ng grupo. Tumagal siya sa kwarto hanggang alas 12 ng hating gabi at umalis para makipagkita sa isang kaibigan. Bandang alauna ng madaling araw nang bumalik siya at naabutan nagsasaya ang grupo. Maya-maya, sinabihan siya ni Enchausti na nahihirap pang makahinga si Joy. Ito rin na nakasaad sa salaysay ni Lim at Enchausti, bandang alauna ng madaling araw. Nagreklamo si Joy na hindi siya makahinga. Alas 2 ng paliguan nila ito. Nilapitan daw ni Enchausti ang kasintahan at sinabi ni Joy na gusto na niyang mamatay. Alas 3:30, nagka-seizure ang biktima, kaya tumawag na sila sa concierge ng hotel para humingi ng wheelchair. Dahil natagalan, sinubukan nilang buhatin si Joy palabas ng kwarto at dinala sa klinik ng hotel. Sa salaysay ni Enchausti, tinanong siya kung bakit may takip ang mukha ni Joy nang ilabas siya ng kwarto, pero hindi na niya maalala kung bakit. Ayon sa doktor sa HR clinic ng Soler, nilalagnat at nawawala ang oxygen sa sirkulasyon ng dugo ni Joy. Nang dalhin siya sa kanila bandang alas 4:25 ng umaga, binigyan siya ng gamot, pero inirekomenda nila na dalhin na si Joy sa pinakamalapit na ospital. Sa ospital, dumating ang magulang ni Joy at kinausap pa raw sila ni Enchausti. Dumating din sa ospital ang manager at superior ni Joy na si Philip Chin. Napapansin niya ang tila kagat at paso sa braso at sugat sa bibig ni Enchausti. Ayon kay Enchausti, ang pasa ay dahil sa pagbuhat niya kay Joy. At ang sugat sa kanyang labi ay kagat daw ni Joy nang sila ay maghalikan. Sa ospital, napansin ng ina ni Joy ang mga pasa sa katawan ng anak. Napansin din ito ng mga security ng hotel habang dinadala sa klinik ang biktima. Sa dagdag na salaysay ni Bea Lim, sinabi niya na walang pumatay kay Joy. Wala ring pumilit sa kanya na uminom ng ecstasy. Batay sa death certificate na inilabas ng ospital, namatay si Joy dahil sa asphyxia by manual strangulation o pananakal. Napag-alaman din kay Enchausti na hindi ito ang unang pagkakataon na nagparty at gumamit ng ecstasy silang magkasintahan. Ang huling beses daw ay noong November 29 sa ibang hotel at iniwan nilang magulo ang kwarto batay sa report ng hotel employee. Rafi Santos, ABS-CBN News.